Hello po sa inyong lahat. Ito po ang karugtong ng aking naudlot na kabanata ng Genesis chapter 30 dahil 10 minutes lang po ang ating time. Kaya hindi natapos ang chapter. Ngayon ipagpapatuloy po natin ang ating naudlot na balita mula sa aklat ng Genesis. Ipagpapatuloy po natin ngayon. At sa kanya'y sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at aalagaan ang iyong kawan. Dadaan ko ang lahat mong kawan ngayon ng aking ihihiwalay doon ang lahat ng batik-batikan at may dungis at ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing at siya ay magiging aking kaupahan. Gayon ako sasagutan ng aking katuwiran sa akin. Sa harapin at pagparito mo tungkol sa aking kaupahan na nasa harap mo, yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim sa mga tupa na masusumpungan sa akin ay may ibibilang mong magnakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At inihiwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis. At ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti at lahat ng maitim sa mga tupa at ibinigay sa may kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw at pagitan kay Jacob at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at alamendro at kastano at ipinagbakbakan ng mga batik na mapuputi at kanyang pinalitaw na gayon ay maputi na nasa sanga. At kanyang inligay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang sa harap ng kawan sa mga pinagpapainuman na pinaroroonan ng kawan upang uminom at naglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan na mga may guhit, may batik at may dungis. At ang mga korderong ito ay inihiwalay ni Jacob at inihaharap ang kawan sa dakong may batik at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban. Sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari na kailanmat maglilihi ang mga malakas na kawan ay inilagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang upang sila'y papaglilihiin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi na inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas kay Jacob. At ang lalaki ay lumagoy mainam at nagkaroon ng malaking kawan at ng mga aliping babae at lalaki at ng mga kamelyo at ng mga asno. Yan po ang karugtong po ng Genesis chapter 30 po. Hindi natapos kanina sapagkat yun nga ang sinabi ko ay maiksi lang ang ating time. 10 minutes po, hindi po tayo nakaabot dahil hanggang 1 up to 43 po. So, mahaba-haba po ito. Kaya, yan po ang nangyari. Hindi tayo na tapos. So, naway masubaybayan niyo po ang aklat po ng Genesis chapter 30. Naway naintindihan niyo po ang mga mensahe po sa aklat na po ito. Ngayon, mayroon pa tayo natitirang aklat na hindi natin po nababasa. 31 up to 50 po
ito. So may 20 po tayo na kulang po bago matapos po ang kwento ng books po ng Genesis. Sana po ay maintindihan nyo po mula sa panimula at hanggang ngayon na binabasa ko po. Sana'y may natutunan po kayo mula sa panimula hanggang sa pang 30. Kasi 30 na po tayo ngayon, chapter 30. Sana po ay mayroon po kayong napulot na mga aral mula sa aklat na ito. At sana'y naintindihan niyo po ang mga hinihahatid kong balita po sa inyo. At naway, pagpalain po kayo. At sana'y makamit niyo po ang inyong mga hinahangad sa buhay nyo. At kapag kayo ay may sakit, ay sana po ay hindi po kayo mawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon ay mayroong milagro po. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil kapag may buhay ay mayroong pag-asa. Tiwala lang po sa Panginoon po. Kaya kung ikaw ay nananalig at naniniwala sa milagro, ay nasa sa inyo po. Wala po sa ibang tao, kundi nasa sa inyong puso. Nasa sa inyong puso ang milagro kung kayo po ay naniniwala sa Panginoon. Dahil lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Pinagpala po tayo dahil mayroon tayong buhay. Kaya kung hindi mo aalagaan ang iyong buhay, ikaw din ang magdudusa kung ikaw magpapariwara. Ang lahat na iyan ay binigay sa iyo. Yun nga ang sinasabi. Huwag mong babaliwalain kung anong mga sinasabi ko sa inyo ngayon dahil totoo po. Napakasarap mabuhay. Paano na kung mamatay ka na? Paano mo masasabi doon? Napakasarap mabuhay. Pero hindi mo masasabi doon, napakasarap mapatay. Hindi ba? Kaya nga sinasabi, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa pangalawang buhay dahil hindi mo alam kung ano ang buhay doon kasi hindi ka nga buhay, patay ka na. Napakaiksi po ang buhay ngayon. Kaya hindi mo masasabi kung saan ka paroroon. Kaya nga sinasabi, huwag mong sayangin ang araw na nandito ka sa mundo. Huwag mang-aapak ng kapwa mo at magbibitaw ng masasakit na salita dahil yan ay babalik sa iyo. Kahit kailan ay hindi magandang pakinggan na ikaw ay mangunguha ng hindi sa iyo gamit. Alam mo yan at makikita yan ng Panginoon habang ikaw ay nandyan. Masama ang loob dahil may ginagawa kang at hindi mo gusto kung anong ginagawa niya. Bakit hindi mo ipanalangin sa Panginoon, sa Ama, sapagkat siya ay nakakakita kung ano ang ginagawa niya at kung anong ginagawa mo. Hindi nga ba? Lahat tayo ay ibinigyan na tayo ng buhay, binigyan tayo ng hininga para mabuhay, para masarap. Masarap pakinggan ay ganito siya po. Napakabait po siya. Hindi ba? That is a blessing. Kapag pumapasok ka sa simbahan, magandang pakiramdam mo, you're blessed because you're alive. So you see, napaka-blessed ka dahil you're alive. Kaya nga sinasabi, huwag mong sayangin ang buhay dahil iisa lang ang buhay natin. So God bless po sa inyong lahat. Sana'y maturuan po ang inyong